Para sa akin mga ka-rider, mas masarap siya sa traffic. Welcome back mga ka-rider. Ayan ngayon si Brid, no? Pogi pa rin talaga ni Brid, no? Pero titigan na natin si Brid ngayon kasi mamaya mababago na ang kanyang itsura mga ka-rider. So sa napapansin nyo, meron tayong bagong mga items na nandito ngayon sa likod ni Brid. Papa-install natin doon kay Chill Rider TV. So lahat yan mga ka-rider mababago. Decals, ito, manibela. So marami tayong babaguhin. So explain ko lang sa inyo kung bakit ako nagdesisyon na baguhin ang itsura ni Brid. So tara, biyahe tayo. Okay, we're back on the road mga ka-rider. Nakapag-vlog din sa wakas. So mga ka-rider, plano natin i-set up to si Brid. So hindi na siguro bagong bagay sa inyo to. So may nakikita na rin kayo mga ganitong Sigma, no? So isi-set up natin siya as touring or adventure bike yan. So matagal ko rin ito pinag-isipan mga ka-rider. Kasi syempre maraming masasakripisyo. Una sa lahat yung forma niya. Syempre pinorma na natin siya na ganito eh. Napakaganda talaga nitong forma ni Brid para sa akin. Pero syempre dumarating talaga sa point na kailangan mo magbago. Kailangan mong umuwi ng landas. So kailangan mong subukan yung ibang field. Yan. Tsaka dumarating din talaga sa point na nananawa na tayo sa isang bagay. Unang rason bakit ko siya gustong ipaturing bike is talagang nangangawit na ako dito kay Brid, lalo pag may angkas. Nung una, naging ine-enjoy ko pa siya na ganitong riding position ko, sub-sub. Pero habang tumatagal mga ka-rider, talagang nakakapagod na siyang gamitin. Alam mo yun, ang laki na nitong motor, mabigat, tapos nasub-sub ka pa. Ayaw ko na, sawa na ako sa ganun. Okay, madalas pa naman tayo mag long ride mga ka-rider. Talagang nararamdaman ko yung sakit ng likod, sakit ng kamay, lalo na sa mga long ride. Sa mga ibang nakasigma dyan, alam ko, relate kayo sa nararamdaman ko. Pag sports bike, is pogi. Pero kaya ko pa naman, kasi bata-bata pa naman tayo. Pero mas gusto ko na ngayon yung relax mga ka-rider. Kukontinue natin ang Sigma Vlogs mula ngayon. So eto na ulit tayo mga ka-rider. We're back! We're back! Yes! On the way tayo kay Sir Chill Rider TV. So nakausap ko siya online kasi nakita ko yung setup nung kanya. Tapos nag-meet na kami nung isang araw. Nakita ko yung motor niya, ang ganda ng pagkadali. Yung mga parts na ginamit, hindi basta-basta, no? So nag-decide ako na hindi na mag-DIY, magpagawa na lang din sa kanya. Medyo maselan yung gagawin kasi imamachine shop tong ating butterfly. Ayan mga ka-rider, ito may isang Sigma dito na sineset up din as touring bike. Sa mga gusto magpa-setup, tawagan nyo lang si Chill Rider TV. Chill Rider TV. Yan, siya yung magsiset up ng ating motor. Pa-support ng mga local na maliliit na mga motovlogger. Yan. Babago na talaga yan mga ka-rider kasi ito yung motor niya. Ayan, sa nakikita nyo, may bracket na siya dito. Meron na siyang ganito, crash guard. Ganda ng crash guard niya, kapal. Meron din siyang handguard with na siya, signal light. Ayan, side mirror. So ito yung kanyang handlebar. Ayan. So same kami ng visor ni Sir and Max, pati yung bracket. So ayan. Ganito ang kalalabasan ng ating motor pagkatapos. Ayan, meron din silang ino-offer dito, center stand. Naka center stand na rin to kay Sir. Ayan si Sir Michael, shoutout. Ito yung motor niya. Yan si Sir Don, yung loading mechanic natin. So iiwan muna natin dito si Brid, kay Sir. Kita-kits ulit tayo bukas, Brid. Iba na itsura mo. Ayan na si Brid, the new Brid. Talagang touring na yung itsura niya mga ka-rider, no? So ayan, ang taas ng harap. Sagad po yung ating fork. So simulan natin sa nabago dito sa harap. NMAX version 1 windshield.
Yung lampas ng konti sa ating side mirror, yan. Tapos gumamit tayo ng bracket, no? NMAX version 1. Hindi ko na pinakita kung paano install lahat ng to. So kung interesado kayo, PM nyo lang si Chill Rider TV, yan. Madali lang naman to mga ka-rider, pwede kayo mag DIY. Ipapantay nyo lang naman siya, tapos mamarkahan nyo sa kanyo bubutasan, no? So wala kasi tayong time mag DIY mga ka-rider, kaya pinatira na lang natin kay Chill Rider TV. Dito naman, ito na yung handguard natin. Ayan, nagpalit tayo ng bar end. So yan mga ka-rider, upright na upright yung ating position. R20 side mirror. Itong handlebar na to is provide to ni Sir Chill Rider TV. Pati itong riser. Nagbutas dito mga ka-rider, ayan o. Isa, dalawa. Binutas po yan sa machine shop. Kung mahilig kayo mag DIY, pwede nyo naman itong gawin mga ka-rider. Ako kasi wala na akong time mag DIY. Yung mga wirings niya mga ka-rider, swak na to. Abot naman siya. Ito lang yung clutch cable lang hindi umabot yung stock, so nagpalit kami. Lang, hindi ko alam kung anong clutch cable to ang pinalit. Update ko lang kayo sa mga susunod na vlogs kung anong fit na clutch cable pag sa ganitong setup na yung ginawa nyo. Dahil naka-carb tayo, TMX throttle cable ang gamit natin, sakto naman siya. Pakiramdam ko hindi na bumagay yung decals niya sa ganyang setup. Tapos naka-underneath hindi na rin bagay, so lahat yan babaguhin natin in the future. Pero sa ngayon, focus lang muna tayo dito sa handlebar. So tara, road test na muna natin to. Let's go! First time ko ang gamitin tong touring setup na to dito sa traffic. So try nga natin siya sa traffic kung uubra, kung kaya natin sumabay dito sa mga maliliit na motor. Para sa akin mga rider, mas masarap siya sa traffic. Kasi kahit napakatinding traffic niyan, hindi ka ngalay. Pagka subsub pa yung motor mo, lahat ng bigat nasa baba. So yun talaga nakakangalay mga ka-rider. Pero pagka ganito, easy. Pero yun nga, mas masarap siyang gamitin sa traffic. Kasi lahat ng bigat mo is nasa puwet na, hindi na nasa harapan. Hindi tayo kasya. Masyado skip. Pakiramdam ko may bago akong motor. Nga lang syempre naninibago pa ako, lalo na sa mga liko-liko. Pakiramdam ko tutumba ako. Diba tumaas yung manibela natin, tumaas din yung ground clearance natin mga ka-rider. Kasi diba nga naka-lowered tong motor natin. Ngayon binilik na sa standard, tas mas tinaas pa, sinagad kasi nila sinagad dito sa butterfly. So mga ka-rider, hindi siya mahirap sa traffic. Parang mas maggumaang pa nga siya Kailangan nyo pa siyang aralin, kailangan nyo pa siyang practicein. Kasi talagang nakakapanibago. Kaya gusto ko pa siyang gamitin. Ma-adapt ng katawan ko yung stance, yung taas, yung driving style. Na-lessen yung hangin na tumatama sa atin. Mas masarap siyang gamitin. Natapos na i-setup itong ating motor. So lang muna ang setup na ginawa natin sa ngayon. Saka na yung iba, no? So marami pa tayong gagawin dito mga ka-rider. Papalitan pa natin yung kanyang design, decals, gulong, top box, bracket, engine guard, at marami pang iba. Hindi pa dito natatapos yung ating Sigma Adventure Touring Bike. Yan. So thank you sa inyo lahat. Please like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. At alam nyo na, yung lagi nating sinasabi, at wag na wag nating makakalimutan, always remember, pray before you ride.
Yeah!